Magandang buhay at magandang araw na naman po sa inyo mga palangga ko. Nandito na naman po ang inyong lingkod, Triple C Cooking, at maghahatid na naman po tayo sa inyo ng masarap na recipe na swak sa inyong pamilya at swak sa inyong mga bulsa. Ayan mga palangga, kung mayroon kayong leftover na pritong isda, aba naman wag nyo nang initin. Gawan nyo ng panibagong recipe. Ayan, sigurado namang alam na rin naman ito ng karamihan. Ayan, nilagyan lang po natin ng patwis ang ating masarap at malinamnam na may sabaw-sabaw na sarsyadong isda. O diba, nakakatakam. Kaya naman kung gusto nyo pong mapanood ang recipe ko, version ko na pagkakaluto ng sarsyadong isda, aba naman ano pa bang inaantay mo, watch mo yung full video, and then don't forget to click the notification bell and subscribe para updated kayo sa aking mga upload direct na. Ayan, mag-start na po tayong mag-cooking. Ayan ang ating fresh na isda. Ayan, kumikindat-kindat po ang ka-fresh na ng kanyang mga mata. Sana all fresh. Ayun, o diba? Ayan. Ang una po natin gagawin mga palangga ay priprituhin natin yan. Siyempre, lalagyan po muna natin yan ng asin at paminta. At mga palangga, pag na-massage po natin yan ng maayos, ay set aside po natin para ma-absorb po ng ating isda yung inilagay nating asin at paminta. Ayun. At ayan ang mga palangga, tapos na po natin i-massage yung ating mga fish or isda sa asin at paminta. At ilipat po natin yan siya sa malinis na lalagyanan. Yun. So ayan na siya po mga palangga, at itabi po muna natin yan para ma-absorb ng ating fish ang asin at paminta. Ayan, at magdadad po muna tayo dito ng bawang, yun, or mag-dice tayo ng bawang. Yan, magpitpit po tayo ng ating malalaking mga bawang mga palangging. Tapos na po tayo mag-dice ng ating bawang. So, ang isusunod nating hihiwain mga palangga ay sibuyas. Ayan ang ating sibuyas. Isang pirasong sibuyas lang po ang ating gagamitin para tipid-tipid lang tayo. Charot. Ay, nasa sa inyo yan. Kung gusto nyo ng maraming sibuyas sa inyong sarsyadong isda, di mas masarap, mas aromatic. Ayan, hiwain lang natin ng mabilisan. Yun, o diba? At iset aside din po natin yan. Ayan na siya. At ang sunod po natin hiwain, syempre, ang makinis at namumutik-tik, namumula-mulang kamatis. At napakamahal ng kamatis ngayon, kaya naman 2 piraso lang ang aking inilagay. Pero saktong-sakto na po yan sa ating lulutuin. Ayan, 'di ba? Makatas talaga ang ating kamatis. Sasabihin ko sana kalamansi. Diyos mio, Marimar. Ayan, so tapos na po tayong maghiwa ng ating kamatis. Ayan na siya. Yan. At mag-start na po tayong magprito ng isda. Binuksan na natin yung ating kalan. Nagsalang tayo ng ating kawali na mayroon na rin mantika. So ayan, mag-start na po tayo mag-prito-prito. At ayan, luto na po yung kabilang side, kaya naman binaliktad na po natin. Ayan. At check natin kung luto na. So, okay na mga palangging. Kaya naman hanguin na po natin ng ating crispy pritong isda.
At ayan, tapos na po tayo magprito ng ating isda. Kaya naman, nagsalang na tayo ulit ng panibagong kawali dahil tayo na po ay magigisa. Yun, nagpainit tayo ng mantika at tinornado na natin yan. Charot. Insan lang. At ayan na po, naglagay po tayo ng bawang. Ipapa-golden brown lang po natin yung mga palangga. Wag naman po masyadong tostado. Ayun. At naglagay po tayo ng sibuyas. Diba? Ito na naman po tayo sa pagigisa na talaga namang paborito kong gawin dahil napakabango. Nilagay na po natin dyan yung kamatis. Yun. Ayan, mga palangga, dapat po yung kamatis ay durog na durog para malasang malasa po yung ating sabaw ng sarsyado. Naglagay na po ako dyan ng patis. Kunting-kunting patis lang po ang ating inilagay. Ayan na, at durog na po yung ating kamatis dahil malambot na po. Ayan. Mga palangga, kung wala kayong kamatis dahil mahal ang kamatis ngayon, ay bumili po kayo ng concentrated na tomato paste. Ayan, Del Monte tomato paste. Pwede po yun. Naglagay na po ako dyan ng paminta. Ayan. Parang na-imagine ko na naman yung bango ng ginisa. Naglagay po ako ng 2 mangkok. Maliliit na mangkok lang po yan na tubig. Yun. At pakukuluin lang po natin yan. At ayan na, kumulo na. Kaya naman, maglagay na tayo ng binati nating itlog. 2 piraso lang po yan na binating itlog. Yan. Napansin nyo po ba na hindi ko siya hinalo agad para po maluto po yung ating binating itlog. Ganyan lamang po. Yun. At mapapansin nyo po ay buo-buo po yung pagkakaluto ng ating binating itlog. Kaya naman ilalagay na po natin dyan ang ating mga crispy-licious na pritong isda. Ayan. O, diba? Natakam ko ba kayo? Sa kabilang side lang po ako naglagay ng pritong isda dahil gusto ko may gulay ang ating sarsyadong isda. Hindi lang siya basta sarsyadong isda. Gusto ko syempre healthy. Charot. Ayan, kaya naman naglagay po ako dyan ng ano ba yung nilagay ko? Hindi alam. Ayan, yung ating malutong-lutong at fresh na pichay. Ayan, half cook lang po yung ating pagkakaluto dyan. Kaya naman crunchy talaga ang tangkay ng pitsay. Pitsay talaga. Yun. Ayan, so ready to serve na yan mga palangging. Lami kayo. Ayan, kunting balibaliktad pa ng ating pichay. Yun. Lami. Natakam ko ba kayo? Magsaing kayo kaagad ng kalahating rice cooker. Kalahating kanin pala. Charat. Ayan na, 'di ba? Nakakataka. At talaga namang malasang-malasa. Guys, hindi na po ako diyan naglagay ng asin dahil malasa na po yung ating isda. Ayan, so tapos na po tayong magluto. Kaya naman, magpe-presentation na naman po ang inyong inday. Ayan na siya. Sana po natakamo kayo at sana po gayahin niyo po ang aking version ng pagkakaluto ng sarsyadong isda with a twist na naman. Ayan, thank you so much po mga palangga sa pagsubaybay ninyo ng aking mga upload sa aking Triple C Cooking. Sana po hindi po kayong magsawa and please comment naman po para ma-notice ko kayo. And don't forget to subscribe, like, and share. And click the notification bell para updated kayo sa aking mga patakam cooking. Bye-bye!